Mga kaibigan, kasama ko ngayon si Roy Aseñero, one of the best tour guide na Pinoy dito sa Japan. So make sure from Tokyo to Osaka hanggang Sapporo, ito yung gamitan yung tour guide, okay? The best, right? On time, pleasant, gentleman, true Pinoy. At alam niyo lahat ng mga kailangan puntahan dito sa Japan. Mag-ingat ang mga politikong sa Rapid Fire. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tinamukha ko yung si Percy ka, magaling talaga. Kaya talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Percy Lapid Fire! Percy Lapid Fire! Tapang mo'y kakaiba, walang takot sa paghirap. Oh yeah! Oh yeah! Kapag mayroong anomalya, ibubulgar na talaga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid Fire di uubra. Oh yeah! Oh yeah! Kahit pader, ginigiba, basta't mali, binabangga. Oh yeah! Oh yeah! Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid Fire, walang sinisino. Percy Lapid Fire! 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 Percy! Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang gabi po mga kaibigan. Muli pong sumasa inyo ang palatuntunang Lapid Fire na inyo pong napapakinggan Lunes hanggang Biyernes pagsapit po ng alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi dito po sa himpilang DWBL 1242 sa inyong mga talapihitan. Ang ating pong palatuntunan mga kaibigan ay sabayan pong mapapanood at mapapakinggan sa ating pong live streaming sa FB alas 10 hanggang alas 12 po ng hating gabi. At para sa mga nanonood po ng ating live streaming sa FB, sa gawing kanan po meron tayong chatroom, maaari po kayo mag-type ng inyong mga reaksyon. Atin po yung babasahin sa kabuuan ng ating pagtatanghal. At sa mga nakikinig po sa himpilang DWBL, mga kaibigan, meron po tayong numero na maaari po kayong tumawag at mag-text para po sa inyong mga reaksyon. Ang numero po ay 0915-7070-625. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo.
Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Meron pong naghain ng bill sa Amerika, mga kaibigan, no? Isang mambabatas para ipatigil ang assistance o tulong na ipinapadala nito sa ating pong Philippine National Police at sa Armed Forces of the Philippines. Sagot naman ng Malacanang dyan, Kwanho, ha? Ano raw? A very wild suggestion. Ito na, tumahol na po ang mga Noel. No election. Talagang like mother, like father, like son. Ano po ha, mga kaibigan? Ang nagpapanukala at nagpalutang po nitong katarantaduhang ito ay walang iba kung hindi si Mickey Mouse Arroyo. Itong mga peking politiko. Naging anak, mga kaibigan. Napupwesto, hanap buhay na talaga eh. Talagang ang buong buhay, ang kanila isinasandal, mga kaibigan, ang pagkita ng salapi sa gobyerno. Nabubuhay sa dugo at luha ng sambayanang Pilipino. Ganon din yung gustong sumunod, hindi ba? Gusto rin, anak naman ang susunod. At meron ng pinangalanan ng Facebook mga kaibigan kung sino ang nasa likod noong pong account na ginagamit po sa sa mga disinformation na na-trace sa isang opisyal, mababang opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Sa Philippine Army, sa branch of service ng Philippine Army. Isang kapitan. Bueno, mga kaibigan, ito hong maganda itong balitang ito, itong isang mambabatas ang naghain po ng panukalang batas sa Kongreso, sa kanilang Kongreso doon, sa House of Representatives ng Estados Unidos para suspindihin ng Amerika ito pong provision of security assistance sa Pilipinas hanggang sa ang gobyerno raw ng Pilipinas ay makagawa ng tiyak na reforma, mga kaibigan, sa military at police forces. Yan ho ang panukala na inihain ni nitong si Pennsylvania Representative Susan Wild, nito pong September 17 pa. Mga kaibigan, nung isang linggo pa pala po ito. Ngayon, ito ho'y nakapaloob doon sa proposed, ang pamagat ng batas, panukalang batas ay Philippine Human Rights Act. At ang sponsor nga po ay itong si Pennsylvania Representative Susan Wild. Sa panukalang batas na ito, mga kaibigan, ay binanggit nitong si Representative Wild yung pong human rights abuses, pag-abuso sa karapatang pantao sa bansa, as well as President Rodrigo Duterte's brutal regime using the pretext of the so-called anti-terrorism law. Ayan po, mga kaibigan. Sandali lamang, nakalimutan ko palang mag-share ng ating programa. Sandali po lamang, mga kaibigan, isi-share ko lang doon sa ating ibang page. Ayan, kasi maraming nagtatanong
kinabukasan pag sinabi, hindi natin na-share, sasabihin, bakit wala? Ayan po, mga kaibigan, lalo na yung mga senior citizen, kaya nakakaawa naman nagpupuyat sila, pagkatapos hindi tayo mapapakinggan, ano po, mga kaibigan. Bueno, ito na ho, na-share na natin, para dun sa mga laging nagtatanong. Tutuloy lang natin itong balita. At ito ho'y para bilang pagtutol doon sa pag-abuso sa karapatang pantao na pinupuntirya yung mga labor organizers, workers, and political opponents. Ang sabi ho dito nung Congresswoman na si Wild, in response to these abuses, bilang tugon niya dito sa mga pag-abuso, I introduced the Philippine Human Rights Act. Ayan, aking pinanukala o inihain itong Philippine Human Rights Act, which would block na siya niyang haharang doon sa pondo ng Estados Unidos para sa pulis at military assistance sa Pilipinas, outlining a serious basic criteria which would have to be met in order to resume such funding. Ibig kong sabihin, merong in-outline, may mga outline na mga criteria, importanteng criteria, na kailangan matugunan muna ng Pilipinas para ito pong pagsuspending ito ay i-lift, mga kaibigan, ano po. Sabi niya, I am proud to stand alongside so many faith and civil society organizations in advocating for legislation. Ayan. At kung ito po, mga kaibigan, ay maipapasa, ang mga sumusunod, babasahin natin yung mga kondisyones, mga kaibigan, na kinakailangang mapatunayan ng gobyerno ng Pilipinas para itong suspension sa pondo sa ipinadadalang tulong ng Amerika sa militar at sa mga pulis, ma-lift, mga kaibigan, bawiin. Di ba? Ito ang mga sinasabing requirements kung maipasa itong batas na ito na kailangang patunayan ng Pilipinas para mabawi yung pagsuspinde at para ituloy lamang ng Estados Unidos yung tulong, ipinadadalang tulong sa sa militar at sa pulis natin. Ang sabi dito, unang-una, investigate and prosecute members of the military and police. Imbestigahan anya at usigin itong mga miyembro ng militar at pulis who are credibly found to have violated human rights, na ika nga po ay na tuklasan na lumabag sa karapatang pantao. Ayan. Withdraw the military from domestic policy. Ano ba ibig sabihin nun? Sa pagkakaintindi ko, yung withdraw the military from domestic policy, ibig sabihin, huwag mong gamitin yung military laban sa sarili mong mamamayan. Yun ang katumbas na ibig sabihin nun. Kasi yan na nangyayari. Ginagamit na sa pananakot. At ang masama nito, ang ating military,
Mas masahol pa ron sa sinasabi, binabanggit dito. Bakit? Pinamimigay na ang seguridad, ang pambansang seguridad ng bansa natin sa dayuhang incheck. Ayan po, ha? Yung isa pangatlo, establish protection of the rights of trade unionists, journalists, human rights defenders, indigenous persons, small farmers, LGBTI activists, and critics of the government. Magtatag-anya, kailangan magtatag ng proteksyon para sa karapatan ng mga unionista, mga mamamahayag, human rights, mga tagapagtanggol ng karapatang pantao, indigenous persons, yung ating mga indigents, small farmers, LGBTI, kasama na ho dito. Si Soriano, kasama rito. Activist, LGBTI activist, and critics of the government. Pati yung mga kritiko ng gobyerno, kailangan ma-establish, maitatag ang proteksyon para sa kanila. Matiyak, masiguro na establisado yan. At ang pang-apat ba ito? Tama, apat itong requirements pala. Hindi, pang-apat, 5 itong requirements. Ang pang-apat, take steps to guarantee a judicial system that is capable of investigating, prosecuting, and bringing to justice members of the police and military who have committed human rights abuses. Gumawa niya ng hakbang, kailangan gumawa ng hakbang na gagarantya sa isang sistema ng ating pong judicial system, sa judiciary natin, na may kakayahang mag-imbestiga, umusig, at mabigyan ng katarungan, o maiharap sa batas, mapanagot sa batas, itong mga miyembro ng pulis at militar who have committed o nakagawa ng human rights abuses, pag-abuso sa karapatan. At ito yung panlima, fully comply with any and all audits or investigations regarding the improper use of security aid. Naku, matindi to. Yung panlima, matindi. Dapat sumunod sa lahat ng pag-audit or investigations patungkol sa maling paggamit ng mga ipinadadalang tulong ng Amerika na leche na. Mga kaibigan, pagkakaintindi ko dito sa panlima, mga kaibigan, ito'y mukhang merong malaking anomalya sa ating Armed Forces of the Philippines, mga kaibigan. Kaya hindi kumbaga hindi transparent. Asan yung mga pera? Saan ba ginagamit ng military yung pinadadalang tulong ng Amerika? Baka hindi lang sa military ito pati sa gobyerno natin. Ito'y napapanahon yung sinasabi doon sa panlima na requirement, sapagkat
Itong administrasyong ito, unang-una, hindi lang aid eh. Hindi lang yung tulong eh. Kundi pati mga utang eh. Hindi transparent. Ha? Walang, hindi ipinapaliwanag kung paanong ginasta yung mga pera na yan. Katulad dun sa malaking pondo na inutang sa panahon ng pandemya, hindi ho ba? Kung ang tinutukoy dito, kung sa military ito, mga kaibigan, abay, maraming lalabas na kwan dyan. Ibig sabihin, ano ba ang... basahin ko muna, maigsi na lang ito eh. Itong panukalang ito ay co-sponsored ng 24 pang ibang congressmen sa Amerika. At ito ay nirefer na sa Committee on Foreign Affairs at Committee on Financial Services of the U.S. Congress. Ang sabi ho ni Wild, let us make clear, gawin nating maliwanag, that the U.S. will not participate na ang Estados Unidos ay hindi makikilahok in the repression, yung pang-aapi. Let us stand with the people of the Philippines. Ngayon, masasabi natin, mabuti may Amerika. Hindi ba? Mabuti na lang may Amerika eh. Kung wala, di tuloy-tuloy na mga abuso ngayon dito, mga kaibigan. Alam ba ninyo na kaya lang hindi nila maitodo yung kanilang mga plano? Dahil ito sa mga ipinakikitang pagmamalasakit ng Amerika at ng malalaking bansa sa atin. Bakit nila ginagawa yun? Siyempre, yun ang itatanong ng pangkaraniwan tao. Bakit nila pagmamalasakitan ang mga mamamayan sa Pilipinas katulad ng sinasabi nitong si Wild sa kanyang pahayag na let us stand. Panawagan ito sa kanilang kongreso na manindigan tayo sa panig ng mga mamamayang Pilipino. Bakit nila ginagawa yan, mga kaibigan? Kasi po, tayo ay kabilang sa mga bansa, yun yung malimit natin sinasabi, na merong commitment sa mga kaalyadong bansa ng Amerika at ng mga malalaking bansa, maliliit na bansa. Kumbaga, yung United Nations, hindi man lahat ng bansa ron, pero pag miyembro ka nun, kung ano yung commitment, halimbawa, may commitment ang United Nations para pagpapahalaga doon sa karapatang pantao, hindi ka pwedeng humiwalay doon. Dahil committed tayo ron. Ang katunayan ng ating commitment dyan, merong itinatag dito eh. Lahat ng bansang ika nga po gumagalang sa karapatang pantao, meron silang kanya-kanyang tanggapan sa kanilang bansa na katulad na sa atin na kung tawagin dito ay Commission on Human Rights. Kaya meron yan. Bakit? Iyan ang yan ang katibayan na sumusunod tayo doon sa pandaigdig na kasunduan. Kaisahan yan, mga kaibigan. Pagkatapos,
Eh hindi mo pwedeng itatag lang yung opisinang ganon. Ha? Hindi lamang yun ang commitment mo, yung magtatag ka ng opisina. Kundi, sisiguraduhin mo na yung purpose o layunin kung bakit itinatag ang mga ganyang tanggapan katulad ng Commission on Human Rights, siguruhin mo na mapangangalagaan ng inyong bansa ang karapatang pantao ng inyong mga mamamayan. Hindi lamang naman na nakasaad dyan sa mga kasunduan na yan yung pagtatatag ng opisina. Kung hindi, marami pa yan kung paano mo pangangalagaan. Pinalulusutan. Sasabihin ng laban, nakatsinelas yun nakapaa yun ang laban mga kaibigan, nung tinukhang. Pero yung mga mayayaman na mga inchik, na mga talagang utak ng droga, yung malalaking sindikato, walang napatay. Kung talagang tutusin ninyo, doon pa lang maliwanag na yan Kahit ano pang sabihin ninyong hindi totoo yan, ang laban yan, hindi totoo yan, walang maniniwala na. Wala na. Kaya, itong congressman na ito, binabasa natin kung paano ini-interpret ko yung balita. Di ba? Kasi commentator tayo, hindi naman tayo newscaster Binabasa ko muna yung balita para malaman nyo kung saan manggagaling ang ating komentaryo. Kaya ko lang binabasa yung balita. At base sa balitang ito, magbibigay ako ng aking pananaw tungkol dyan sa balitang yan. Mga kaibigan, ano ang ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin yan ay mabigat. Mga kaibigan, iyan na yung mga sinasabi nating ibinababala natin na unti-unting sisikipan daigdig nitong administrasyong ito. Unti-unti ka nang tatanggalan ng pakpak Kahit gaano mang katayog ang lipad mo, tatabasin niyang pakpak mo. Katulad yung pinag-uusapan natin kahapon, yung sa United Nations, na salita ni Presidente Duterte, kung ano yung sinabi natin kagabi, yun ang mga sinasabi na lumabas ngayong araw na ito Ewan ko kung iba nakapagsalita pa. Ano ang ibig sabihin nila? Yung credibility na ng administrasyon na maiwasto pa nito yung pagkakamali. Medyo question mark na. Pagka nadungisan ng kredibilidad mo, ibig sabihin, hindi ka na magiging kapani-paniwala. Napakahirap mo ng paniwalaan. At para kapaniwalaan, kailangan may maipakita ka katulad nito. Hindi ba? Sinususpinde yung pagbibigay ng pondo sa ating military and Philippine National Police. Mga kaibigan, titignan nila. Hindi pwede rito yung salita lang. Hindi totoo yan Hindi pwede yun. Kahit ano pang kampanya gawin ng mga ambasador, yung kamukha ng sinasabi ni Mantika Roque. Si Harry nagmamantika Roque ang muka, mga kaibigan. Kahit ano pang sabihin mo, nananawagan, di ba? Kayo mga ambasador, tulungan nyo kaming magpaliwanag. Diyan. Kahit anong paliwanag nun. Hindi yun ang barometro para mabawi mo ang tiwala. Kahit naman sa pangkaraniwan tao ultimo sa mag-asawa Subukan mo yung isa dyan. Kumaliwa.
Oh, kaagad-agad ba makukumbinsi niya yung asawa niya? Ha? Na siya'y mabait na? Siyempre, laging nandun sa ulo ng babae yun. Di ba? Laging may pagdududa yun. Oh. Kahit yung babae, ganun din. Baliktarin mo, sitwasyon. Meron nga akong alam eh. Tumawag yung lalaki, nasa opisina eh. Hello? Oh. Cellphone eh. Ang gamit eh. Mga kaibigan eh. Di ba? Hindi na uso landline kasi ngayon. Oh. Sabi nung lalaki doon sa kanyang asawa, nasan ka? Nandito ako sa bahay. Kasi duda yung asawa niya eh. Yung lalaki, duda eh. Baka wala siya sa bahay. Tinawagan siya, tanghali. Sabi, nasan ka ba? Nasa bahay ako. Maniwala ako. O kung talaga nasa bahay ka. O, di ba? Ano hihingi ng lalaki? Katunayan. Di ba? Kung talaga nasa bahay ka, patunugin mo yung blender. Oh. Buksan mo yung blender. Yung blender ng pagkain, di ba? Tumutunog yun eh. Binuksan ng babae. Tumunog. Sige okay. Sige, uwi na lang ako mamaya pagkalabas ko dito sa opisina. Umuwi na yung lalaki. Tanghali siya tumawag eh. Umuwi siya ngayon, mga alas 6 na siguro nakarating ng bahay. Siyempre, alas 5 labasan sa opisina, alas 6 na makararating ng bahay yon. Pagdating niya ngayon, sa labas pa lang, nabungaran niya yung dalawang anak nila. Nakaupo sa hagdanan sa labas ng bahay. Paglapit niya, sabi niya, ba't kayo nandyan? Nakaupo kayo dyan. Nasaan ang nanay niyo? Wala ho eh. Kanina pa nga umalis eh. Ano? Tumawag ako kanina, kausap ko lang ah. Ang sabi niya, nandito siya sa bahay. Hindi ho eh. Anong oras umalis? Kanina pa hong umaga eh. Walang yung buhay ito. Yung pala, yung blender, dala-dala ng asawa niya. Yun ang credibility na sinasabi natin. Pag nawala yung credibility, ang hirap mong patunayan yun. Di ba? Ang hirap mong maibalik yun. Kaya yung sinasabi ni Presidente Duterte, hindi bebenta yun sa United Nations. Ano yung mga yung bata? Ano yung mga yun hindi seryoso sa buhay? Mga kaibigan, dito lang naman pwede yung ganyan eh. Yung iba yung sasabihin mo, iba sa ginagawa mo. Sabi nga natin, the proof of the pudding is in the eating. Di ba? Mga kaibigan, kailangan yung sinabi mong yun, makita sa ginagawa mo. Kahit sa mata ng Panginoon Diyos eh. Pwede ba yung dasal ka ng dasal? Hindi na ho ako magnanakaw. Ang paniwala ng mga magnanakaw, lalo na yung mga magnanakaw sa gobyerno, pagka nagnakaw sila, nagsimba sila ngayon, akala nila pinatawad na sila eh. Nagbigay pa nga ng donasyon eh. Akala nila nasusuhulan ng Diyos. Hindi ba sa mata ng Diyos? Paano mo malalamang pinatatawad ka ng Diyos? Doon ka ba, pagbabasihan ba ng Diyos yung paghingi mo ng tawad? Madali sabihin yun eh. Di ba? Lalo na walang hiyang tao. Tingnan mo yung mga magnanakaw sa gobyerno. Huli na sa pagnanakaw, makapal pa rin ang mukha. Hindi raw totoo. Paninira daw yan. Di ba? Saan ka tinitignan ng Diyos? Dito sa gawa mo, tsaka sa puso mo. Kung nagbago ka. Ang Diyos nagpapatawad yan eh. Di ba? Pero para ka patawarin, titignan. Di ba? Hindi pwedeng salita lang.
Kasi nababasa niya yung puso mo. Di ba? At nakikita sa gawa mo. Oh, akala nito mga hayop nito, pati Diyos niloloko eh. Akala nila maloloko nila eh. Akala mo mabobola ang Diyos? Hindi mo mabobola yun. Ganon din ito. Ha? Hindi man Diyos ito makakausap mo. Ito mga ito, pumasok sa public service yung mga yan, pumasok sa gobyerno yung mga kausap mo dyan sa United Nations, hindi mo kagaya yan. Hindi kagaya ng mga walang ya dito sa Pilipinas yan na politiko. Seryoso sila ron, mga kaibigan. Akala mo madali, bata? Ay, hindi na. Eh, sa bata, magagawa mo yun, di ba? O, na. Hindi na ulit papaluin, ha? O, mga kaibigan. Eh, sa bata, magagawa mo yun. O, pero titignan nila yan, eh. Ayan, nagsusunod-sunod na, oh. Akala mo, ano tawag mo dyan? Ang itanong mo dyan, kapag kaya nilabag mo, yun lang ba ang pananagutan mo? Paano yan? Kung hindi niya maipaliwanag yung mga katulad niyan, yung i-account mo, i-audit ka or investigation, susunod ka. Fully comply with any and all. Any and all, kahit ano at lahat ng audit. Ha? Saan? Or investigation regarding the improper use of U.S. security aid. Mangangatog na itong mga to, mga kaibigan. Kung ano nga sinasabi, yung iniinsulto pa yung kwan eh, yung congresswoman. Akala nila ganun. Hindi ba natatandaan ninyo nung kinansilabisa ni Bato, tsaka nung iba pa? Di ba? Nang lahat na walang yari ito, nakaalyado ni Presidente Duterte. Kinansilabisa sa Amerika, di ba? Oh. Nagyabang pa si Bato, di ba? Punta na lang daw siya sa China. Oh, edi pumunta ka. Oh, pero sa totoo lang, kumbaga ang sakit nun. Sipin mo, tanggalan ka ng visa. Eh, paano kung may property si Bato sa Amerika? Katulad ng nababalita. Paano kung totoo yan? Eh, di na leche na. Mga kaibigan, di ba? Eh, sabi lang yun, iba yung sabi, kesa sa katotohanan. Kesa yung totohanang consequence. Eh, sinasabi natin. So, lahat yan, pumapatak lagi dun sa sinasabi nating rule of law. Ano ba ang nirereklamo ng mga pumupuna ngayon sa gobyerno? Ng mga oposisyon. Kahit hindi oposisyon. Ang paniwala ko, mga kaibigan, napakarami nang naghihintay lang kung kailan sila o kung naghihintay lang ng eleksyon. Mga kaibigan, yun ang inasahan. Magkakaroon ng eleksyon. Ha? Kasi po, nagtitiis pa. Kaya pang tiisin. Pero napakarami ng mamamayan. Ha? Ang ika nga po ay hindi na natutuwa. Simula nung maupo ang kasalukuyang administrasyon, walang nangyari kundi patong-patong na stress ang inabot ng sambayan ng Pilipino. Ang masaya lang sila sa ginagawa nila. Mga kaibigan. Anong mga consequence niyan? Ba, pananagutin ka ng Amerika? Kala niyo ba pwede bulahan dito? Ha? Eh kung si ano nga nun sino ba yun? Yung sa Panama? Ha? Yung ano rin doon? Yung, ano tawag mo doon?
narco-politician din nilang presidente nila noon, si Noriega. Asan ba si Noriega? Buhay pa, nakabilibid pa hanggang ngayon, di ba? Oh, ano sabi ni Noriega noon? Mayabang din yun. Inangyari yung kay Noriega pagkatapos nung mapatalsik si Presidente Marcos, di ba? Oh, sumunod si Noriega. Ano sabi ni Noriega? Ano? Sabi niya, oh. Kayo, ha? Sabi no sa Amerika. Hindi nyo magagawa sa akin yung ginawa nyo kay Marcos. Sabing ganon. Oh, hindi ba nagawa? May nagawa eh. Anong panahon yun? Panahon na hindi pa kasing moderno ng mga technology ng Amerika ngayon compared noon. Kailan pa ba nawala si Marcos at si Noriega? 80s din yun eh. Oh, sabihin mo, 87 siya. Oh, 97, 2007, 70. More than 30 years na eh. Isipin mo, gaano ka moderno, yun ay nakita natin. Doon sa Iraqi general, di ba? Na tinira ng missile. Mga kaibigan. Oh, huwag kayong magyabang. Wala kayo ipagyayabang. Ito si Roque. Mga kaibigan, ako'y natatawa na lang dito eh. Hindi nababasa yung, kasi ito sinasabi niya, iniinsulto niya, that's a very wild suggestion. Bakit niya sinasabi yun? Kasi apelyido nun wild eh. Di ba? Iniinsulto niya. Akala mo kung sino itong baboy, ano na to? Mantika na ito. Mga kaibigan. Ganyan dinidescribe yung proposed legislation. Ano sabi niya? Ni Roque, nito si Mantika Roque, nanitiwala daw siya na ang US government will consider the importance of the Philippines in its own national interest. O bakit ngayon sinasabi mo yan? Ito yung sinasabi ko, di ba? Kukonsider yung national interest. Kukonsider nila yan. Kung kinukonsider ninyo yung kanilang security. Hindi. Akala nyo ba sa ginawa ninyong pagpapapasok sa China, pakikipag-lips to lips nyo sa China? Akala nyo ba mga mamamayang Pilipino lang ang inilagay nyo sa panganib? Ano tawag mo dyan sa mga communication sa facilities na pinalalagay nyo dyan sa mga kampo ng Armed Forces of the Philippines? Mga kaibigan, pinatatayuan ninyo ng mga property yung mga property na nasa coastline natin, yung airport sa Cavite, Manila Bay, lahat na Subic, di ba? Puro inchik na, hanggang Puga Island. Ano tawag mo dyan? Mga kaibigan, kinukonsider daw yung importansya ng national interest ng Pilipinas. Iko-consider daw ng Amerika. Ito ang sinasabi natin. Sa Amerika, alam niyo itong nagpanukala ng batas na ito. Ano to Democrat. Kalaban nito ng partido ni President Trump. Pero, ito yung sinasabi natin dati. Ang Amerika, sa Amerika, may sarili silang policy na
kahit sino ang presidente, kaya yan ay Republican, kaya yan ay Democrat, wala yung pakialam sa Pentagon. Ang Pentagon ang namamahala sa seguridad. Hindi lang ng Amerika dahil iba na ang sitwasyon ngayon eh. Ang Amerika ang pinagtitiwalaan ng mga bansang kaalyado na magbibigay ng proteksyon para pangalagaan ang katahimikan, seguridad ng mga bansa sakaling may mga demonyong babangong kamukha ng China. Na magsasapanganib sa interes ng mga bansang yan. Mga kaibigan, sa Amerika, pagdating sa policy, hindi pwedeng, baka akala nyo pwedeng impluwensyahan ng presidente yan. Hindi pwede. Si Marcos noon eh. Kaibigan ni Reagan eh. Ano si Reagan? Republican. Sino mga nagpasimuno para mapatalsik si Pangulong Marcos? Di ba Democrats din? Wala yung ano dyan. Sinasabi ko nga sa inyo, tayo lang ang hindi nakakaintindi. Simpleng bagay hindi maintindihan ng Pilipino. Kaya tayo puro siraulo. Ang kasama ng supporter ni Presidente Duterte, puro baliw. Mga buwang. Akala nila ganun lang yun. Mambuli ka, okay lang. Kita mo, pinagsasara na yung mga Facebook nyo. At nagbanta yung Facebook, sige. Hindi namin kayo titigilan. Di ba? Hindi pa ba napapansin? Paliit na ng paliit ang daigdig ng kasalukuyang administrasyon. Isolated na. Ayaw nilang maintindihan ng pangkaraniwan tao kung ano mga ibig sabihin, ano mga ibig ipahiwatig ng mga ganitong hakbang laban sa Pilipinas. Tamo, natataranta ngayon yung AFP. Nagmamakaawa sa Facebook, ibalik daw yung kanilang kwan. May mga may mga listahan na tinanggal eh. Yung ilan, bababasa natin mamaya eh. Tuloy natin to. Sabi ni Mantika Roque, hindi natin pinanghihimasukan ang mga soberenyang bansa. Tamo, hindi pa rin naiintindihan? O ayaw nilang ipaintindi? Kung gusto nilang gawin, gawin nila yan. Pero kampante nga tayo, sa tingin ko, kinikilala naman ng Estados Unidos ang halaga ng Pilipinas sa pagiging partner niya pagdating din sa mga usapin ng national security ng Estados Unidos mismo. Tingnan mo, sinungaling ito. Niloloko yung sarili. Ultimo sarili niya, loloko niya. Sino maniniwala sa inyo? Yung sinasabi nyo. Ano pinagsasabi mo? Malayo. Ang labo. Hindi mo naiintindihan ang sinasabi mo or ginagago mo. Kung gusto mo maging gago, huwag mo kami idamay. Huwag mo idamay yung tao. Dapat alam ng tao lugar niya eh. Tingnan mo. Yung sinasabi natin sa Amerika, maging sa ibang bansa, may politika rin sila eh. Diba? Ngayon nga, tindi ng politika sa Amerika eh. Pero, pagdating sa national interest, pambansang kapakanan, wala yung politika ron. Hindi katulad dito, pagkakampi sa politika, yan tingnan mo, magkakakampi, mga gago, di ba? Lahat ng kagaguhan, sinusuportahan.
Dito ganon, walang hiya. Dito, ang maraming politiko. Makatikim lang ng pwesto. Mabigyan lang ng pagkakataong makapagnakaw. Talagang ang bansa at mamamayan ibebentay. Mga kaibigan, ganyang kahayop ang mga nakaupo rito na politiko sa Pilipinas. Hindi katulad sa ibang bansa, okay, kung politika lang yan, walang pakialam sila. Away-away tayo, politika. Pagdating sa interes, isa lang interes nila. Ano ba yung ginagawa ng Pilipinas? Ay makakasama ito sa Amerika eh. Hindi lang sa Democrat, hindi lang sa Republican. Ganun ba? O sige. Tanggalan nyo ng pangil. Bunutan nyo ng ipin yan para hindi makapangagat. Di ba? Ganyan yan. Para hindi maging panganib yan. Putulan nyo ng sungay. Ganyan sa Amerika. Singapore, natatandaan nyo ba? Yung nangyari kay Flor Contemplacion, binitay doon, di ba? Bago siya bitayin, nung hatulan ng bitay. Nagkagulo rito, di ba? Pati ko natangay eh. Dahil sa damdamin ko eh. Dahil Pilipino. Pero pinagtawanan tayo. Pinagbabanatan tayo ng mga journalist sa buong Singapore. Bakit? Interes nila yun eh. Ano interes nila ron? Yung batas. Yung rule of law nila. Ang gusto natin, natangay tayo ng emosyon dahil hindi tayo sang-ayon na mabitay, gusto natin baguhin yung batas. Di ba? Mga kaibigan, pinagbabanatan tayo. Maging yan China, di ba ganyan yan? Lalo na China. Hayop namang, komunista yan eh. Mga kaibigan, ultimong balita ro sa kanila, nangyayari sa sarili nilang bansa, hindi mo pwedeng ilabas eh. Komunista yan eh. Kaya galit na galit sa Hong Kong, di ba? Kung ano yung batas nila ngayon sa China, yun ang pinatupad sa Hong Kong. Mabuti, pero ang mga tao ron, hahanga ka sa Hong Kong. Talagang hanggang sa kahuli-hulihan, hanggang ngayon, hanggat merong pagkakataon, talagang ipinaglalaban nila ang kanilang kapakanan. Sipin mo, pagkatapos nilang paghirapan ng matagal na panahon, paunlarin ang Hong Kong, papasukin ka ng komunista. Para pakialaman ang mga negosyo mo. Walang negosyo sa China na hindi kasosyo estado, na hindi sila kasali sa may-ari. Komunista sila eh. Kita mo itong lumahok sa construction na CCCC. Ano yan? 40% ng kapital niyan ay estado ng China, mga kaibigan. Pera ng gobyerno. Hayaan daw, sabi ni Mantika Roque, hayaan po nating gumulong ang proseso sa Estados Unidos. Pero isa lang po yan out of ilang hundreds of congressmen and congresswomen sa US Congress. Isa lang? Anong isa? Natatandaan ninyo, di ba, yung visa nila Bato? Ang bilis eh. Inamyendahan yung isang batas, ang bilis eh. Hindi naman katulad dito yan eh, masabi mo lang eh. Di ba? Lalo na kung seguridad ang pag-uusapan. Very sensitive ang Amerikano riyan. Kita mo nga, napakabigat na kaso sa kanila yung
espionage, di ba? Ayaw nila yan. Mabigat sa kanila. Treason naman talaga yun eh. Espionage eh. Yung parang ginagawa ng mga nasa military natin ngayon. Sila Delpin Lorenzana sa DND. Kung nasa Amerika yan, baka pinagdadampot na lahat yan eh. Mga kaibigan eh. Treason na yung ginagawa ninyo eh. Oh. Hindi mo pwedeng i-jeopardize yung security ng Amerika. Kasi ang security nila, ang ibig sabihin, security ng maraming bansa. Iyon ang papel ng Amerika na hindi mo pwedeng baguhin. Mumurahin mo lang, gusto mo mabago na. Ha? Paglalaruan mo, gaano ka ka-expert dyan? Hindi ka expert dyan. Di ba? Oh. Yun po ang sinasabi natin, mga kaibigan. Ito naman si Roque, sabi niya, kinakailangang aprubahan pa yan ng US Senate. Bakit? Ano kami, tanga? Alam, magkapareho lang naman halos ang proseso niyan eh. Kung may pagkakaiba man yan konti, pero hindi katulad dito yan. Ha? Kwarta rito ang legislation dito, pera-pera. Investigation dito, pera-pera. Lahat dito, pera-pera. Hindi baling ma-compromise ang security ng mamamayan at ng bansa basta may pera. Ganyan dito. Pero mo itulad dito yan. Alam namin nyo, huwag mo kaming masyado mo naman kaming ginagawang tanga. Abogado ka eh, ang babaw mo naman eh. Presidential spokesman ka, pero mababaw ka, Roque. Ha? Oh. Tinatakban mo yung mensahe nung pangyayaring ito, itong ginagawang ito, na paghahain ng bill para ipatigil ang pondo. Tigil na lahat. Wala na. Diba? Kailangan nyo sumailalim kayo sa investigation, auditing. Anumang klase yan na auditing at investigation. Mga kaibigan, di ba dun sa requirements para i-lift o bawiin itong bill na ito. Sakaling maging batas na yan. Pero, mga kaibigan, medyo wala na po tayong oras sa ating pong palatuntunan na napapakinggan sa DWBL 1242 sa inyong mga talapitan. Tayo po'y napapakinggan sa impilang ito alas 10 ng gabi hanggang alas 11 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes. Lapid at sa mga listeners ngayon, binabati ko ang inyong programang Lapid Fire sa matapang at makatotohanang pagbabalita. Lagi po nating pakinggan ang programang Lapid Fire ni Kapersil Lapid. Ito po ang inyong katrupa at kaibigan, May Pacquiao. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Nonoy Zuniga, nag-iimbita sa inyo na sumubaybay at makinig lagi sa Lapid Fire. Ito ang programang mapanuri, may tapang at napapanahong komentaryo. Dito tayo sa Lapid Fire.